Mashallah. Sheikh Louie, may tanong po ako. Ah, paano po ang pakikitungo ng isang Muslim sa kanyang asawa na hindi Muslim? Paano po yung turo sa Islam? Paano po ang ating paano natin sila ituturing? Okay. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Actually, ang katanungan na yan ay napakahalaga at napakaganda dahil nga sa karamihan ng mga balik Islam ay talagang ito ang kanilang pinagdadaanan. Diba? Paano ba nila pakitunguhan ang kanilang asawa, specifically in general ang kanilang pamilya ng mga hindi mga Muslim ayon sa batas ng Islam na hindi nasasagasaan ang Sharia law, ang batas ng Sharia sa bagay na ito, ang utos ng Allah at ang Quran, ang hadith ni Propeta, ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw ang prinsipyo ng Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. When it comes to pakikitungo, walang duda, sa Islam, inutusan tayo na pakitunguhan ng mabuti ang sinuman. Diba? Mabuti, walang pinipili. Either tao man o either tinatawag na hayop, maging sa mga hayop, meron tayong pamantayan sa pakikitungo sa kanila. How much more yung tinatawag na tao? Regardless of religion, Muslim man o hindi Muslim, meron inutusan tayo na makitungo sa kanila ng mabuti. You know? Subalit, sa prinsipyo ng tao, ano bang ibig sabihin ng kabutihan ng mabuti? Kasi maaring isipin ng tao na mabuti ito para sa kanya pero hindi mabuti sa Islam. Diba? Hindi mabuti sa Sharia. Halimbawa, pakikitunguhan ko ang aking asawa, halimbawa kapag gusto ng asawa na magkumain ng baboy, okay lang. Di ba? Pakikitunguhan ko siya para iserve ko ang baboy sa kanya. Di ba? So hindi pwede yun. Para sa kanya, pakikitungo yun, pero sa Sharia, sa batang Islam, hindi pakikitungo yun ng mabuti. Kasi labag yun sa batas ng Islam. Labag yan sa batas ng Quran. Na kung saan sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَتَعَوْنَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوْنَ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Diba? Huwag magtulungan kayo sa paggawa ng kabuti, pagkatakot sa Allah, at huwag kayong magtulungan sa tinatawag na pagsuway sa Allah, pagkaroon ng tinatawag na hidwaan sa isa't isa. At the same time, sabi ng Sallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'atil makhluq li ma'siyatil khaliq. No? Walang anumang pagsunod sa isang tao na yung kautusan na yun ay pagsuway sa utos ng Allah, ng dakilang tagapaglikha. You know? So, ang principle ng Islam, pakitunguhan nyo according sa turo ng Sharia. Okay? Kailangan hindi nasasagasaan ng batas ng Sharia. You know? But of course, in terms of tinatawag na pagmamahal, now dito papasok malaking issue dito. As a Muslim, alimbawa, meron siyang asawa na hindi Muslim o kayong pamilya niya na hindi pa Muslim, pwede bang niyang mahalin ang kanyang tinatawag na sabihin natin, asawa o ang kanyang pamilya na hindi pa Muslim? Okay, for your information, there's two kinds of, actually, sabihin natin love, kumbaga pagmamahal. You know? Pagmamahal na kung saan ito yung tabi'iyah, tabi'i, ibig sabihin it's natural love, malinaw? At yung pagmamahal na kung saan ito ay may kaugnayan sa pangrelihiyon. You know? Which is, mamahalin ka for the sake of Allah. Malinaw? Samantalang mahal mo siya dahil nanay mo siya, normal yun na pagmamahal. Mahal ko siya dahil asawa ko siya, hindi pa Muslim. Mahal ko siya kasi anak ko siya, hindi pa Muslim. Diba? Mahal ko siya kasi kapatid ko siya. That is a natural love. You know? Walang problema yan. Walang tinatawag na problema sa bagay na yun, na mamahalin mo siya as a natural na pagmamahal. You know? Subalit yung may kaugnayan sa pangrelihiyon, bawal yun. Kasi masasagasaan na yung tinatawag na prinsipyo ng alwala wal bara. Sabihin alwala wal bara. Ibig sabihin ng alwala wal bara, ito yung maselan, no? Sa mga lalo pa sa mga mag-aaral, mga kapatid, dapat maunawaan at maintindihan ng maayos at tama yung tinatawag na prinsipyo ng alwala wal bara. You know? Pag sinabing alwala at saka yung bara alwala, ibig sabihin ay yung ugnayan mo. Ika nga, na gagawin mo siyang tinatawag na kapatid, gagawin mo siyang sabihin natin, kumbaga, yung bang protector, o anumang katulad nito for the sake of Allah, na may kaugnayan sa pangrelihiyon. Albara, yung bang talagang, yung bang i-deny mo kung anuman ang pagsuway, at higit lalo yung pagsamba, no, na ginawa niya, malinaw, na may kaugnayan sa pangrelihiyon. At walang doon yan tinatawag na bara. Wala kang kinalaman doon, maging malaya ka, at wala kang anuman tinatawag na connection sa bagay na yan. Okay, yun. Now, pagdating sa tinatawag na pagmamahal na may kaugnay sa pangrelihiyon na hindi sa mga hindi Muslim, bawal yun. Bawal, ipinagbabawal. At of course, ang prinsipyo na nasa banal na Quran, sinabi ng Allah,
correct me if I'm wrong sa mga nakasaulo ng aya, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Ishada aya? والله عن الذين لم يقاتلوكم في Fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum. An tuksitu ilaykum atao. An tabarru ma tuksitu ilayhin. Sa? Ibig sabihin, okay, ibig sabihin na hindi pinagbabawalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sino man sa inyo, no, na kung saan ay hindi nakikipag-gyera, kumbaga, no, nakikipag-combat sa tinatawag na inyong pananampalataya. Di ba? Yung mission, sabihin yun yung tinatawag na la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Ibig sabihin, hindi yung mga lantaran na sumasalungat sa iyong relihiyon. Hindi tayo pinagbawalan ng Allah na tayo ay makutungo ng mabuti at maging makatarungan sa kanila doon sa mga tao na hindi lantaran ang kanilang pakikipaglaban sa ating relihiyon at yaong mga tao na hindi ka pinapalabas sa iyong pamamahay o sa iyong tinatawag na teritoryo. Yeah. Okay, hindi tayo pinagbawalan ng Allah na magbigay ng mga pakikitungo ng kabutihan sa kanila at maging makatarungan sa kanila. You know? Sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay higit na, kumbaga minamahal niya ang makatarungan. You know? Innama yanhakumullahu anil ladina innama ينهاكم الله عن الذين قاتلوا yanhakum fid din wa akhraju an din وظاهروا على إخراجكم. لا بقى انما لا في الباقي يعني بعد اسمه في انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوا من دياركم وظاهروا على اخراجكم. Di ba? An tawallawhum. Sabihin, bagos ang ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung you take friends, ibig sabihin kaibigan na pangrelihiyon, okay? Ituro mo siyang supporter na may kaugnayan sa pangrelihiyon. Ituro mo siyang tinatawag na, kumbaga, no, protector na may kaugnayan sa pangrelihiyon. Yun ay ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. You know? Yung mga tao, doon sa mga sila ay pakikitungan mo ng katulad ito, yung mga tao na malinaw at lantaran ng kanilang pakikipaglaban sa iyong relihiyon. Ito yung mga halimbawa. Alam mo naman yung tao na ito, kahit pagka mag-anak mo, sisiraan ng iyong relihiyon. Di ba? O kaya sabihin natin halos ikaw ay palabasin dahil ikaw ay Muslim o balik Islam, something like that, ba't ka nag-Muslim? Ang dami naming relihiyon, ano bang nakain mo? Di ba? So, bakit mo pasukan niyang pwede, alam mo nakakapagtataka yung mga, minsan yung mga mahal natin sa buhay. Sabi niya, pasukin mo ng relihiyon na bukod. Lahat pasukin mo, wag lang yung Islam. May mga ganyan. Sino naka-experience dito? Relihiyon ng mga Arab. Relihiyon, di ba? Pasukin mo na yung Buddhism, yung Hinduism, bahala ka, agree ako, sangayon ako, wag mo lang pasukin ng Islam. Ano meron sa Islam? Kasi hindi na, Strict diba? kasi Islam eh. Kasi bakit? Siyempre, nasisira yung imahe ng Islam dahil na rin sa tinatawag na gawain ng ibang mga Muslim. Walang duda. At the same time, ay siyempre, hindi nila alam kung ano talaga yung Islam. Diba? Hindi nila pinag-aralan kung ano talaga yung tinatawag na Islam. So, yun ang ipinagbabawal ng Allah na gawin nating kaibigan, no? For the sake of religion, na may kaugnayan sa pangrelihiyon, gawin natin kaibigan, support, helper, o anumang katulad nito, yaong malinaw na mga tao na sumasalungat, kumbaga, bagus tumutulig sa kumakalaban sa ating pananampalataya. At yung naglalabas sa iyo sa iyong teritoryo, sa iyong tinatawag na pamamahay, sa iyong tahanan, sa iyong tinatawag na lugar. Okay? So, yun yung ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, mali mga kapatid. So, ibig sabihin dito, even the Prophet Muhammad sallallahu nung pati yung si Aisha radhiyallahu anha, yung kanyang nanay, hindi pa Muslim. Inutusan mismo ni Prophet si Aisha na, kumbaga ay kumustahin ang kanyang nanay na hindi Muslim. Diba? Bisitahin, ikangat, pakitunguhan ng mabuti. So sa Islam, hindi pinuputol yun na porque nag-Muslim ka na, i-ano mo na yung ugnayan mo sa kanila. Bagkos ang ugnayan, ang pagputol sa ugnayan pagkakamag-anakan sila rahim ay ito ay isa sa mga pinakakarumal-dumal na kasalanan sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. You know? Na hindi porque Muslim na ako, ay hindi na kita kamag-anak. Wala akong kamag-anak na hindi Muslim. Mga ganun ba? Diba? Pagka ganun. Diba? Hindi pwedeng ganun mga kapatid. Bagkos kayo mismo, mapapansin niyo mismo paano yung improvement, paano nagbago yung pakikitungo ninyo sa inyong pamilya nung kayo nag-Muslim. Diba? Nagiging mas mabuti. Kung ikaw ay dating mabuting anak sa iyong tinatawag na dating asawa, dating sugarol ka, dating umuwi ka na sabi natin alam mo, parang basag yung halos yung mukha mo parang basag na rin. Dahil, di ba?
Di, sa labas ka, busy ka sa inuman o sa tinatawag na sugalan, di ba? Tapos ang baho-baho ng hininga mo pag umuwi ka. Pero na nag-Muslim ka, ang bango-bango na. Mashallah, tabarakallah. Di ba? Ang bago-bago na, di ba? Tapos, di ba, nagiging maingat ka, di ba? Nagiging tinatawag na ano, pinapahalagahan mo na siya. Di ba? Lagi na I love you at kinukumusta na. Grabe yung, higit lalo sa mga magulang natin, siyempre. Di ba? Subhanallah, iniwasan natin na magalit sa atin yung mga magulang natin kahit hindi sila mga Muslim kasi ito yung utos sa atin ng Islam kasi alam natin kung ano yung, kung saan tayo dadalhin sa galit ng mga magulang. Di ba? So, alam natin lahat yan mga kapatid kung paano nag-improve ng mabuti yung ating pakikitungo sa ating mga pamilya nung tayo nag-Muslim, alhamdulillah. Kung alam lang ng hindi mga Muslim yung mga bagay na ito, wala, magmamadali silang pasukin ng Islam. Subhanallah. Diba? Wallah, kung alam lang nila kung ano yung tinuro sa atin ng Quran sa kasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasabihin nila, bakit ngayon lang ako nag-Muslim? Diba kayo, na-realize nyo, bakit ngayon lang ako ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Diba? Subhanallah, yung mga yung mga sinayang na panahon, kumbaga na sa makamundong bagay, pero alhamdulillah, kahit paano, ganun pa man, hindi pa uli ang lahat. Alhamdulillah, at least nasa ating pa rin tinatawag na Islam. So, ibig sabihin dito, back to the question ni Ka nga, ay yun, tayo ay tinutusan ng Allah. Inutusan tayo ng tinatawag na sabihin natin ng Quran, na una-una, huwag natin putulin na ugnayan ng mag-anak sa kanila, hindi porque na tayo ay mga Muslim na. Bagkus continue pa rin yung tinatawag na ugnayan pakikamag-anak sa atin. Okay? Pangalawa dito ay nutusan tayo na kung saan ay pakitunguhan ng mabuti ang ating mga pamilya, ang ating mga asawa at ang ating mga kamag-anak na hindi mga Muslim ayon sa katuruan ng tinatawag na Islam. At the same time, inutusan tayo ng Islam at the contrary na kung saan ay gawin silang tinatawag na mahalin sila sa ngalan ng religion, malinaw? At the same time ay gawin silang tinatawag na kaibigan, gawin silang tinatawag na supporter sa ngalan ng religion. Okay? Paano sa ngalan ng religion? Halimbawa, sabihin natin na mayroon kami doong festival ng mga kumbaga ng mga Santo Niño, Santo Namo, Santo Dito, Santo Diri. Di ba? O, di ba? Tapos sasabihin ng nanay mo, nandito ka sa Saudi Arabia, anak, magpadala ka naman, mayroon kaming piyesta ng Santo Niño. Di ba? So, tapos sinusuportahan mo kasi bakit? Pinangitungan mo ng mabuti. Labag na yun. Walang duda. Kasi pang-relihiyon yun eh. Yeah. Diba? Susuportahan mo yung sumasamba na tawag na Diyos-Diyosan. Susuportahan mo yung mga gawain na which is kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, iyadan billah. May no? So sa atin, hindi natin pwedeng suportahan ang anumang mga bagay na may kaugnayan sa pangrelihiyon. Na kung saan alam natin na labag yun sa tinatawag na batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, pero yung suporta bilang tinatawag na, of course, financial na which is liabilities, obligasyon natin yun, syempre. Continue dapat yan, mga kapatid sa panambalatayang Islam. Hindi porke Muslim ka, ay putulin mo na yung alawas mo sa kanila. Diba? Pagkain, inumin, okay, nafaka, o ano mang katulad nito. Mga needs, kumbaga na, which is pang kinakailangan sa pang-araw-araw. Hindi pwede yun. Sapagkat yan ay isa sa mga, ibiga, kullukum ra'in, wa kullu ra'in mas'ulan ng ra'iyati. Lahat kayo ay tagapagpastol, at lahat ng mga tagapagpastol ay responsibilidad na kanilang pinagpapastolan. At tayo ay tagapagpastol sa ating pamilya o sa sino mang taong nasa ilalim ng ating pananagutan. At tayo tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom kung hindi yun na isa katuparan ng mabuti, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Jazakumullah khair. Maraming salamat po sa tawag ito. Malawak na kasagutan. Mashallah, tabarakallah. Yun po yung Islam. Mashallah. Ganun ang turo sa Islam. Mashallah. Na ang binibigyan diin ang na pakikitunguhan ng mabuti ang ating mga pamilya. Hindi ibig sabihin na nag-Muslim ang isang tao ay pinuputol niya na ang ugnayan niya sa mga hindi Muslim. Yes. Sa katunayan na ang isang nag-Muslim ay mas lalo pang dinidiinan ang pakikipagtungo ng mabuti sa kanyang kapwa, sa kanyang kamag-anak, sa kanyang kapatid. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna al-jannah al-qati' ar-rahim. Hindi makapasok sa paraiso ng Allah ang pinuputol niya ang kanyang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kapatid. Sahih. Kaya
sa ibang relihiyon, hindi niyo po ito makikita. Ang ganitong katuruan. Mashallah, tabarakallah. Jazakumullah khair, Ustad, sa inyong paliwanag. Amen. Natuto في kami. إفاضة شيخ mayroon siyang إفاضة Abu Naziha. أيوة خلاص Isa lang Abu Naziha, بالله inshallah. عليك يا أخي Katanungan ako kay kapatid. أيوه الله أكبر الله أكبر الله أكبر